Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Next natin yan, yung kay Amy Marcos. Ito Erwin Tulfo, mga kababayan, rumesback. Amy, tuluyan na nga bang tinanggal, mga kababayan, or tuluyan ng tinanggal bilang chair ng Foreign Relation? Ang tanong dito, ito ba may kinalaman dahil doon sa pagtatanggol or hindi pagpirma, mga kababayan, nitong si Senadora Amy Marcos doon po sa kanilang panukala, sa kanilang resolusyon? Diba, naging 15 versus 9. Laban po dito sa China, ambassador. So, yan ang pangyayari ngayon, mga kababayan, na kung saan po kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nga, sinasabi dito na ang dahilan daw di umano ng pagsipa kay Amy ay dahil nga po, mga kababayan, sa hindi nito pagpirma at pagsama doon sa majority. So, kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo na aalisin na bilang chair ng Senate Committee on Foreign Affairs si Amy Marcos. Ayon kay Tulfo, napagkasunduan sa informal meeting sa Senate launch na alisin si Senator Marcos bilang chairperson ng committee dahil nakareserba, mga kababayan. So, ayan napagkasunduan na nila na alisin bilang chairperson etong si Amy Marcos. Ngayon, marami nagsasabi na ang dahilan daw ng pag-alis kay Senator Amy Marcos ay dahil nga po sa pagkampi niya sa China. Dahil sa pagkampi niya dito kay Marcoleta at kay Senator Robin Padilla, mga kababayan, na wag pong bastusin, na wag patulan at wag pong banatan ang ambassador ng China. Ito naman ang sagot ni Tito Soto, mga ka-GPnatics. Nagsalita na si Senate President Tito Soto sa pagtanggal kay Senador Amy Marcos bilang chair ng Foreign Relations Committee. Paliwanag niya, no bad blood dito, sadyang trabaho lang. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Matapos ang mainit na pagkondena ng mayorya ng Senado sa ilang opisyal ng Chinese Embassy at umikot ang papel para papirmahan ang Senate resolution para rito, lumutang ang desisyon ng Senate majority na iligwak si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee. Kaya hindi maiwaglit ng mga utaw na isiping baka ang hindi pagpirma ni Senator Amy sa resolusyon ang dahilan, kaya siya iitsapuera. Okay, mga ka-GPnatics, yan ang mga iniisip ng mga o tao. Okay, sagutin muna natin yung kay Argo. Sabi ni Argo, bakit ang papalit ay isang Amerikano? Sabi niya, okay. So, ang papalit kasi si Senator Erwin Tulfo. Tama? Argo, paano mo naman nasabing Amerikano etong si Erwin Tulfo? Sige nga, Argo, sabihin mo nga sa akin. Sabihin mo sa akin yung argumento mo, bakit mo nasabing Amerikano pa rin ang tingin mo kay Erwin Tulfo? Sige nga, kung kaya mong sagutin, Argo. Bigyan kita ng pagkakataon para ipaliwanag yung sarili mo. Para hindi ka dyan dakdak ng dakdak. Sige nga. Kasi sa pagkakaalam ko, Argo, okay, ako na lang sasagot. Tagal mo eh. Sa pagkakaalam ko, kaya nga naging, di ba, naalis etong si Erwin Tulfo bilang secretary ng DSWD kasi may usapin tungkol sa kanyang citizenship. Tama? May usapin tungkol sa kanyang citizenship. Now, mga kababayan, balikan po natin yung 2022 election. Okay, yung 2022 election. Kung hindi ako nagkakamali or 2023, sabihin na natin, mga kababayan, magkakaroon dapat ulit ng yung Committee on Appointment. 'Di ba? Dadaan na naman si Erwin Tulfo sa Commission on Appointment. Dahil may problema sa kanyang citizenship, mga kababayan, at ang sabi doon, maayos niya yung kanyang citizenship, yung pagiging Amerikano niya ay tatanggalin niya na. Kumbaga, mga kababayan, itatatwa niya na. Aalisin niya na sa sistema niya. Magiging
isang citizen na lang siya, magiging Pilipino. Mga kababayan, kaya ngayon, si Erwin Tulfo naalis bilang secretary ng DSWD at mga kababayan, inantay niya yung pagkakataon nung nai-process na yung kanyang papers. At siya po, mga kababayan, tinatuwa niya na yung pagiging Amerikano. Naging, pwede na tumakbo at humawak ng pwesto sa gobyerno si Erwin Tulfo kasi isa na siyang Pilipino. Kaya nga, kung maalala nyo, nagsilbi pa si Erwin Tulfo bilang representante ng ACT-CIS party list. Sa makatuwid mga kababayan, yung sinasabi nyo na isang Amerikano na si Erwin Tulfo, nawala na po yun. So, isa na lang ang hawak niya na citizen. Yun ay pagiging Pilipino. At ang pagiging Pilipino, yan po ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na iboto at bumoto. Sa makatuwid mga kababayan, si Erwin Tulfo ay hindi na po siya Amerikano. Hindi na po siya Amerikano. Argo, wala na yung American passport niya. Nai-process na nga yung kanyang papel. Bago po siya naging representante ng ACT-CIS party list. Kaya nga din siya po nakatakbo bilang senador nung midterm election. Otherwise, mga kababayan, kung siya po ay American passport holder, ay hindi po siya pwedeng tumakbo. Di ba? Huwag maging tanga. Sa papel lang siya noon naging Amerikano. At legal naman, nung siya ay naging Amerikano, mga kababayan, dahil pinili nila yun noon, nung itinatuwa niya ito, ito naman ay pinayagan. Di ba? Dahil papipiliin ka kung ito po ay yung bibitawan or hindi. Kapag hindi mo binitawan, ay hindi ka pwedeng humawak ng pwesto sa gobyerno. Sa makatuwid, nung ito ay kanyang binitawan, siya po, sabi ko, ulitin ko, bumalik po sa kanya ang karapatang bumoto at iboto. So, walang problema doon. Di ba? So, walang problema doon. Hindi siya dual citizen. Siya ay isang tunay na Pilipino. Wala na siyang passport. Hindi na siya American passport holder. Dating Amerikano lang, okay po, host. O yun, nagets mo. Diba? Mabuti nagets mo. Binitawan niya na yon. So dati siya, Pilipino siya, naging Amerikano sa kanyang papel, sa kanyang passport. Tapos nung bumalik siya sa Pilipinas, nung siya po ay humawak ng posisyon, mga kababayan, nung una DSWD, naging naging usapin. Pero inayos niya ito. Nung inayos niya, nung siya po ay napagbigyan ng Amerika sa kanyang request na aalisin niya na, mga kababayan, or itatatwa niya na yung pagiging Amerikano, yun ay na-process. Kaya siya nakatakbo. Kaya po siya nakahawak ng pwesto bilang isang party list representative. So, wala po yung sinasabi at pinapakalat ng mga DDS na siya po ay isang Amerikano, yan ay isang malaking kabaliwan. Ha? Yun ay isang malaking kabaliwan. Yun ay isang malaking kasinungalingan. Di ba? Pero itinanggi ito ni SP Soto. When the majority met, the thinking is that a major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Correct. Binunyag ni SP Soto na buhat ng magpalit ng liderato ang Senado noong Setyembre, inasahan niya at mga kapwa senator sa majority bloc
na mag-over the backod si Senator Amy. Dahilan kaya pinanatili nila ang isang major committee sa kanya na nooy sumapi sa minority block. Oy, kaya naman pala. Akala mag-over the backod, kakampi sa majority para manatili na mahawakan ang pagiging chair ng foreign relation. So again mga kababayan, maliwanag dito na sinasabi nila, noon pa naman talaga dapat naalisin sa pwesto kasi nga ang pwesto ng isang pagiging chair ng foreign relation ay dapat nasa majority. Kasi itong si Amy, may hiniling din nung panahon na yon dahil may tatapusin lang daw siyang treaty. May tatapusin lang daw siyang treaty. Tapos ngayon, mga kababayan, minamanipulan nila na kaya tinanggal si Amy. Tapos, ang ipapalit pa, isang Amerikano. Malaking kabubuhan yan. Originally na kay Senator Amy Marcos yun. Hinayaan namin, thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. But apparently, things didn't work out that way. Biola. Naging konserna niya ang nasa mayorya dahil may mga mahalagang tratado at kasunduan mula sa iba't ibang bansa na kailangang maipasa agad. Si Senator Erwin Tulfo na una nang naghayag ng interes na hawakan ng komite ang ipapalit kay Senator Amy. Sa regular session sa susunod na linggo, tatalakayin na sa Senado ang pagligwak kay Marcos bilang chair ng Foreign Relations Committee. Aray! Alam mo, sa totoo lang ganyan pa rin kabait, ganun pa rin karespetado ang ibinibigay ng mga senador kay PBBM. Bakit kanyo mga kababayan? Dahil nga kapatid, itong si Amy Marcos, inaasahan nila na mag-over the backod dito. Kaya pinababayaan sa kanya nung una yung pwesto ng pagiging chair ng foreign relation. Umaasa sila na mag-over the backod. Kaya lang walang hiya talaga eh. 'Di ba? Hindi, kasi matik naman yan kapag nagpalit ng liderato, tatanggalin yung mga major yung mga major chairmanship. Pero pinabayaan nila sa Amy kasi may request at kapatid ng Pangulo. Pero mga kababayan, ako naniniwala na meron din kinalaman yung pagkampi. 'Di ba, yung hindi pagpirma ni Senator Amy dun sa resolusyon laban po sa ambasador ng China. Naniniwala ako dyan. Kaya napabilis, mga kababayan, yung kanilang pag-uusap, di ba? Yung kanilang pag-uusap para sibakin itong si Amy. Kasi nga naman, biruin mo, chairman ka ng foreign relation, pero may ginagawa ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Or masyado ka lang pabigat bilang chairman? Diba? Una-una, hindi ka parte ng majority, minority ka na. Tapos wala ka pang ginagawa. Tapos lantaran ka pa na kumakampi doon sa kabilang bakod. Nakausap na rin naman daw ni Majority Leader Mig Zubiri si Marcos para ipabatid sa kanya ang desisyon ng mayorya. Wala pang pahayag si Senator Amy kung bababa siya sa pwesto. Sa Lunes na... Oy, kapal kapag hindi bumaba sa pwesto yan. Mga kababayan, tandaan po natin hindi na sila parte ng majority. Ang pwesto na yon ay para sa majority. Kapag minority ka, manahimik ka. Bitawan mo yung pwesto na yan, hindi yung hostage mo pa para sa mga kasama mo. Para pahirapan sila. Ang isa lang muli sa plenaryo, ang Senate Resolution number 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa kanilang pahayag laban sa mga opisyal na kritikal sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Kapag sabi ko mga kababayan, pag itong si Amy nagmatigas, ang haba ng baba mo. Diba? Diyos ko mga kababayan, pinagbigyan ka na, wala kang ginawa. Nirespeto ka na nila dahil ang Pangulo natin ay kapatid mo. Tapos ngayon, makikita ganyan ka, tama naman talaga, umaksyon na sila. Di ba mahirap kasi yung masyadong pinagbibigyan, masyadong binibaby. Tama.
Kapag foreign relation, dapat ipagtanggol mo ang WPS. Hindi yung pinagtatanggol mo yung bumubuli dyan sa mga kababayan natin sa WPS. Okay? So, ayan, mga kababayan, maraming salamat po muli sa ating lahat, ha. Eto, bago tayo ulit magpaalam, mga ka-GPnatics, sa mga gusto pong tumulong sa inyong abang lingkod, sa lahat po ng gustong mag-order, mga kababayan, ng ating mga products. Ulitin ko lang, yung mga pwedeng umorder sa ating products ay nasa mga bansang ganito lang, mga kababayan. Nasa Pilipinas, Qatar, Singapore, Taiwan, UAE, Japan, Saudi Arabia, Uganda, Canada, United Kingdom, Croatia, South Korea, Belgium, Nigeria, Hong Kong, Guam. Pero kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, kunwari wala dito, yung nagtatanong kanina, Italy, ano pa yung sabi niya? Meron pang sinabing bansa. Kunwari na lang Italy, mga kababayan. Nasa Italy kayo, gusto nyo umorder. Pero dahil wala nga yung Italy dito, kung gusto nyo naman, yung kamag-anak nyo sa Pilipinas, ang orderan nyo, yun yung ipapadala, piliin nyo lang yung Pilipinas. Tapos piliin nyo yung address nung pagpapadalhan ninyo sa Pilipinas. Okay? Para malapit lang dun sa ating store. Para hindi po mahirapan yung mga magdi-deliver. At dun sa ating food, sa atin pong Siomai King, na paborito ng lahat, mga kababayan, ay yung pares, sisig, dinuguan, yung cake, siomai, at marami pang iba, mga ka-GPnatics, dito lang po yan sa Pilipinas. At sana, pagdating ng panahon, ay maayos na rin natin sa ibang bansa, global. Okay, sa ngayon kasi, ito pa lang, yung partner natin, mga kababayan, na mga bansa, para ma-distribute yung ating produkto. Okay? Oy, kasanot yung order, sabi ni Rani Sierra. Ano bang orderin mo, Rani Sierra? Kunwari, nasa Philippines ka ngayon, Rani Sierra, di ba? O, piliin mo, Pilipinas. Tapos, pili ka dito. Kunwari, ay gusto mo ng barley coffee. So, pindutin mo lang to, add to cart. Pag add to cart mo, punta mo sa cart, nandyan na. Tapos, dito sa baba, right corner sa bottom, proceed payment. Pag nag-proceed ka sa payment, dyan mo na ilalagay lahat ng mga information mo. Okay, kung saan i-deliver at syempre yung payment dyan na din. Mga kababayan, wala po tayong COD, ha. Guys, ito walang sapilitan, wala pong lokohan dito. Kung gusto lang po ninyong umorder, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga gusto magpa-sexy, mahilig sa coffee, mahilig magpaputi, syempre, yung mahilig maglagay ng mga facial cream sa inyong mukha, moisturizer, tapos syempre, mga kababayan, yung mga tea, yung mga body wash, shampoo, meron ditong napkin, sanitary napkin, may pang detox program, weight loss, immunity booster. So, pwede kayong mamili dyan. Add to cart nyo lang, tapos proceed payment. Okay? So, yun lang, mga kababayan. So, sa ano naman, ganun din po sa ating, teka lang. Open ko lang yung ano natin. Sorry. Yun sa ating siomai naman, mga ka-GPnatics, ay ganun din. Ayan, sa siomai, piliin nyo yung location. Kunwari, nasa Angeles, Pampanga kayo. O kaya nasa Apari, Cagayan. O kunwari, mga kababayan, nasa Bacoor, Cavite kayo. Ayan, proceed. Tapos, andito yung mga pagpipilian nyo ng mga order. Ayan. Beef teriyaki, egg noodles. Marami pa yan, mga ka-GPnatics. Ayan, sisig, burger. Meron dyan mga dinuguan, chili garlic sauce,
Bondat Goto. Bondat chicken apritada. Ayan. O, bahala na kayo mamili kung ano yung gusto nyo dyan. Kung gusto nyo, orderin nyo lahat. Okay lang yan. Add to cart nyo lang mga ka-GP Natics. May nakalagay dyan, add to cart, tapos ganun din, proceed payment. Wow, lupit! Businessman ka na, kaka. Congrats. Maraming salamat, Sir Leo. Bili na kayo. Bilang tulong nyo na lang din sa akin. Thank you so much. See you later. Si Rose 26. Partner pala tayo, GP Show, My King and JC Primer ka rin pala. Uy! Talaga naman, ang liit ng mundo. Rose 26, parehas tayo. Pero bago pa lang ako, guys. Bago pa lang. Thank you so much. Bye-bye. See you later. See you tomorrow. Parang Grab or Food Panda pala yan. Argo. Parang ganon. Ang ano lang dito, walang COD. Boss GP, meron ba daw dyan pampatalino? Bentahan po natin ng mga DDS para malista mga takip nila sa kanilang mga mata. Ay, nako. Maraming thank you, Argo. Thank you. Magbago ka na, Argo. Pero mabait yan si Argo. Hanggang ganyan lang yan. Di ba? Bye, guys.